Palabas na ako ng Jamia. Ayan. Uwi na tayo. Binili na ako. Kabili na ako ng hipon. Binili ng hipon. Init. Maglakad na naman tayo nito ng kalahating oras. Buti nga ito lang bit-bit ko eh. Minsan talaga mag-grocery kami. Sobrang bigat talaga. Kasama ko sa bahay, no? Sobrang bigat. Grabe. Pagdating sa bahay, parang maninigas yung kamay namin. Mag-grocery kami ito minsan pag di makairam kami ng driver. Kasi kami wala kaming driver. Yung driver, sa kapatid yun ng amo ko. Pag di, wala silang lakad ng amo niya, ayun, tatawagan siya ng amo kong lalaki na mag-grocery. Minsan naman yung amo kong babae mag-grocery. Pag bigla ang grocery na kailangan talaga, kami maglalakad kami. Eh ngayon, yung kasama ko hanggang Friday na lang yun, uuwi na siya. Pauwi na siya. Ako nilang mag-isa ng sa bahay. Pero sabi naman ng amo ko, kinausap niya ako na huwag akong mag-alala kasi kuha daw sila ng kasama ko. Pero hindi pa sa ngayon kasi ban dito sa Pait eh. Eh di talaga yun pa basta-basta makakuha ng katulong. Tagal-tagal pa talaga ako mag-isa. Ang laki pa naman talaga ng bahay ng amo ko, 4th floor. Pero yung nililinis ko lang hanggang second floor lang kasi yung pinakababa hindi pa tapos, yung pinakataas nakatira doon kapatid ng amo ko. Kapatid ng amo ko lang sa isang room, lang sila floor, dalawang katulong kasi isang driver kami. Diyos ko Lord, ilang floor kami? 3. Dalawa din kami pero wala kaming driver. Gabi na. Umalis ako kanina medyo maliwanag pa Ngayon gabi na Paglabas ko sa Jamia gabi na pala Pero umalis ako 6:30 Pagdaras nagpaalam ako sa amo kong lalaki. Kasi yung amo kong babae wala. Kaya piniin ko lang. Hindi ko pupunta ako ng Jamia. Kasi yung amo kong lalaki nakaupo. Bigyan ko na siya ng tea. Nagpaalam ako. Hindi mainit ang ulo nila ngayon kasi nga aalis na yung isa. Ako na lang matira. Takot sila iwanan ko kasi nung nakaraan papaalam ako niya Sabi ko aalis ako, babalik ko ng agency. Hindi talaga pumayag. Pero yung kasama ko na isa, hindi pa yun siya na-decide na uuwi. Na yung kasama ko siya, sobrang tagal, 8 years. Uuwi na siya kasi pinapauwi na siya ng mga anak niya. Uuwi na siya Kasi ngayon, nung pagpaalam niya nung isang araw, sabi ko din sa amo ko, uuwi din ako. Sabi ng amo ko, hindi pa tapos yung kontrata mo, Len. Kung gusto mo talagang umuwi, Len, magtrabaho ka sa akin ng 2 buwan na walang sweldo bago ka uuwi. Pero 1 year na ako dito, 1 year na ako. Patrabahoin niya ako 2 buwan na walang sweldo. Pupusin ko na lang yung kontrata ko, may makukuha pa ako, Tapos akin, kinausap naman din niya ako ng maayos, Kasi yung kasama ko talaga, uwi na talaga siya, hindi na siya magpapigil. Kinausap ko ng maayos ng amo ko. Huwag daw ko silang iwanan. Bibigyan naman daw nila ako ng kasama Sabi niya, alam ko kasi niya, malaki pa yung bahay tapos magluluto pa. Hirap talaga. So sabi niya hindi niya ako i-post sa pilitin sa linisin na kapag meron akong di malinisan, hindi daw basta importante daw mabigyan ng pagkain yung asawa niya lalaki, yung amo kong lalaki. Importante kasi mabigyan. Pero syempre, kahit naman ako lang mag-isa, linis pa rin kahit matapos ako magluto. Bago ako magluto, sala talaga yan kasi dyan talaga pagising dyan sa amo ko, dyan na yan bumababa.
Sa sala na yan bumababa yung amo ko. May sasakyan. Kaya unahin ko talaga linis yung sala, no? Tapos sa sala, saka ako mag-asikaso sa lulutuin. Tapos minsan naman, pag habang nakasalang yung lulutuin ko, linis ako, ganyan. Tapos pupunta sa kwarto. Minsan naman pag-aalis yung amo kong babae kasi may trabaho yung amo kong babae. Pag-aalis siya, asikasuhin ko muna siya, paalisin ko muna siya bago ako akit sa kwarto nila kasi hindi pa naman ako makalinis pag andun siya. Tapos pagkatapos naman, baba naman, asikasuhin na naman yung mga plato, pagkain ng amo ko, ganun. Ganun ang buhay. Kasi mag-isa na lang ako eh. Yung isa kasi, nandyan pa sa bahay, pero hindi na siya nagtatrabaho na. Nasa kwarto na lang siya, nagantay na lang siya sa alis niya, no, sa ticket niya, ngayong Friday. Kasi hindi na siya magtrabaho kasi nga, binigyan na kami ng sahod nung pizza 11. Hindi na siya trabaho kasi lugi daw siya pag magtrabaho pa siya. Kasi hindi naman siya bibigyan ng amo ko ng pera. Kaya, ayun ang buhay. Kulong siya sa kwarto, hinatid-hatiran ko lang ng pagkain, no? Kala naman may alaga akong nakakulong eh. Nakapreso. Nauhaw ako. 7 up. Hingal talaga ako. Ang daming daan dito, yung aming kanto-kanto ba. Pag tanga-tanga ka talaga maglakad dito, asagasaan ka talaga. Hindi mo, puro kanto-kanto. Yan. Your turns. May nag-message sa akin. Sasakyan. Sasakyan. Kasi iniilag-ilag ko yung camera pag may lumalabas galing sa sasakyan kasi nga may iba kasing amo na pag dito, lalo na pag dito na hindi allowed sa kanila yung makita sila sa face, sa video. Medyo nga ngayon nga umaarte na yung amo namin eh. Dati hinahayaan lang kami mag TikTok sa kusina, ngayon nagbawal na siya, no, na makita yung kusina. Diyos ko Lord, tumutulo yung iikot na naman ako dito kasi may nagsimba kasi kaya ayaw ko umikot dyan. Busin ko na to dito, itong bahay na to pagkatulong dyan, kakilala din ng kasama ko. Uuwi na din yung itong buwan na to. Ang katapusan ata siya uwi eh, kung nga lang maiwan, no, next year pa ako eh. Depende pag may pera. Pag wala pang pera, extend silin. Kasi nagpapaano ako eh, lalo na ngayon na bi-maintenance yung mama ko ng gamot. Kasi may gamot yung mama ko, no, gamot, may sakit, tinang-maintenance siya. Wait lang, yung kasama ko to